Yan po yung naunawaan ng tao. Hindi nyo kinakailangan magpaikot-ikot. Kulang pa nga yun eh. Pag sila pa nga paliwanag, maayos pa nga yung paliwanag ko eh. Pag sila pa po magpaliwanag, ganito pa po. Ay ayon kasi may international humanitarian law na nilalabag. Dahil ang si Duterte po, hindi po natin sinusurrender yung bansa natin sa ICC. Individual lang po yung sinusurrender natin sa ICC. Dahil ang ICC may warrant of arrest, hindi po niya winawarrant of arrest ang Pilipinas, kundi si Duterte lang. Isang tao lang ang kanyang winawarrant of arrest. Kaya hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Dahil lang nakikipagtulungan tayo sa tao na international yan, may humanitarian, mga nakakulong si Duterte. Kaya galit ang mga tao, bagsak kayo sa rating. Ganun lang po paliwanag doon. Kita nyo, kinukwento ko pa lang. Naguguluhan. Ang gusto po nila, guluhin lang kayo sa kanilang mga paliwanag. Tapos, okay na, napaliwanag na. Hindi po importante makapagpaliwanag kayo. Kaya po kayo nagpapaliwanag para maunawaan ng tao. Kung hindi po kayo nauunawaan, walang kwentang paliwanag. Ang hirap po nilang unawain kasi yun yung purpose nila. Yeah? Ano masasabi nyo sa itim daw? Mas itim naman noon. Alam mo kasi, kaya maitim noon. Kasi si Rodrigo, masamang tao. Doon na kami sa masamang tao, pero mahal ng mamamayang Pilipino. Doon na kami sa masamang tao, pero naglingkod ng tapat sa mamamayang Pilipino. Doon na kami sa masamang tao, pero may nakikita kaming proyekto. Doon na kami sa masamang tao, pero nag-inspire sa amin. Naging proud kami na kami ay Pilipino. No? Kahit na sa panahon ng pandemya, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Ito, punong-puno, very virtuous, punong-puno ng, hindi ko alam kung anong punong-puno dyan sa tao niya. Punong-puno ng kabutihan, napakabuting tao. Baka sabihin nyo, kinakantsawan ko pa yung amo niya, mabuting tao na nga. Pesting yawa, louder sir buds. Di ko magets. Talagang hindi natin magigets yung mga paliwanag nila. Kay Tatay Digong, simple lang. PI kayo, ito lang kay Tatay Digong, kumpara. Kay Tatay Digong, PI kayo. Pag hindi kayo tumigil sa kadodroga, pag hindi kayo tumigil sa kabebenta ng droga, pinapatay nyo yung kabataan namin. Uunahan ko na kayo. Dedo kayo. Gugurgurin ko kayo. Ginurgur nga, di ba? Dito, 20 pesos na bigas. Asa na po yung 20 pesos? Pangarap lang yan. Pangarap lang. 1 million pabahay. Asa na po yung 1 million pabahay? Meron na tayong 280 pabahay pag nayari. Pag nayari, hindi pa po yari yung 280. Ano yung 280,000? Ngayon taon lang? Hindi po. Mula nung nagsimula si Marcos. Kala ko ba 1 million per year? Kayo naman. Ano po yung mga proyekto ni Marcos na mga malalaking infrastructure project? Ano po yung mga proyekto ng presidente, malalaking infrastructure? Hindi kasi kayo nanonood na. Hindi pala yung sagot. Ang sagot pala malapit na. Malapit nang maayos yung problema na right of way.
3 taon na po, right of way pa lang. Kung wala kayong nakikitang problema, hindi kasi kayo nanonood sa PTV4, yun ang pinakamalupit dun. Kung wala kayong nakikitang problema, hindi kayo nanonood kasi sa PTV4. Manood kasi kayo. Mayroon ba project ngayon? O, meron. Pero hindi ka nanonood kasi, Ram, sa PTV4, kaya wala. Hindi mo nakikita. Ayuda daw, boss, big project niya. Naknampo pa. Ay, ang proyekto ng ayuda, ginawa yan ni Duterte dahil mayroong pandemya. Tanong, may pandemya ba ngayon? Wala. Malapit na maging zombie ka mo. BBM admin are misleading all the time. Si Auntie Claire parang palagi nag-poem vlog na Yusek pa. Dami kita. Left and right po kasi left pa lang ang tatama. Sabi ni Yusek Claire, papunta sa puti ang bansa. May tama naman si Auntie Claire. Paputi ng mga mata ng Pinoy sa gutom. Correct. Pandemya ng corruption. Malaking proyekto ba? Mag-tour around the world and party-party pesting yawa. Kailan kaya groundbreaking ng right of way, boss? Manay groundbreaking, wala na tuloy. At malupit niyan, nung mga unang groundbreaking, nakakatawa. Kunwari, in-announce, may groundbreaking tayo, magtatayo ng ospital. Ginawa ba ni Duterte yan? Ginawa ba ni Rodrigo yan? Putang tatapang pa. Hindi yan naisip ni Rodrigo. Oo. Ang dami nyo naisip. Panay-isip nga lang. Ang dami nyo nang hinukay. Hintayin na lang namin yung right of way na groundbreaking nyo rin. Wala, no? Walang nagpa-follow up. Walang na-follow up na, ito na po yung groundbreaking natin noong 2022 pa. Pag upo pa lang ni Marcos, may mga groundbreaking na eh. Hanggang ngayon, groundbreaking pa rin. Dito sa Davao City, paubos na ayuda nila. Nangangamote pa rin na nograno sa survey. Panalo raw sila sa sarili nila survey. Nakita ko yung University of Davao, ano ba, Ateneo de Davao ba? Ateneo, lagapak sila. Sa survey nila, nananalo Nograles. Pero sa survey ng Ateneo, panalo si Duterte, iwan na iwan. Tingin ko talaga mataas ang rating ni BBM. Sa mga addict sila ang nanamasa ngayon. May napaniwala na naman si Trillanes. Galing. Sabi nung isang post, teka, basahin ko lang. May nakakatawang nag-post dito na pabor kay Trillanes eh. Bigla na nahimik yung mga DDS shit sa pagbatikos kay Trillanes. Mga bobo kasi kung sino-sinong pinagbibintingan. Si Trillanes na tinawag na sundalong kanin. Ang una naghain ng kaso sa ICC. Galing, no? Bigla raw tayo na nahimik sa pagbatikos kay Trillanes. Bakit kaya? Alam mo, Chino Pakita, kaya kami tumahimik sa pagbatikos kay Trillanes dahil wala na siyang bilang. Tumatakbo nga siya, mayor lang eh. Baka nga hindi siya manalo sa Caloocan eh. Naintindihan mo ba? Pang national level kami. Kung wala na po siya national, kung hindi na po siya national level, bakit naman namin aatakehin? Si Lenny nga, hindi na namin inatake dahil pang mayor na lang din na naga eh. Naintindihan niyo po, kung kayo po nag-iisip, sinasabi niyo na si Lenny ay dinaya, bakit hindi siya tumakbong senador? Kung presidente nga, dapat siya panalo sa isip niya, di ba? Senador pa kaya, hindi niya ipanalo. Nakakahiya po kasi kung matatalo siya na senador. Yun po yun. Si Auntie Claire nakakainit ng ulo tuwing napapanood ko mga press conference. Wag niyo pong wag pong maging mainit ang ulo niyo. Pagtawanan niyo lang. Sir Bad, sino pwede iboto sa mga party list? Marami po tayong party list. Panaw, ano ba yung mga party list natin? Panaw, Duterte Youth. Marami pong party list yung Duterte. Mayor na nga lang tinatakbo sa Caloocan, di pa pinapansin. Mga taga-Caloocan nga, hindi pinapansin eh. Kahit po mag-aalakhak, hindi na unawaan ni Pat Sabilio, mahina talaga utak eh.
Ipalagay nyo nang nanalo si Trillanes sa Caloocan. Ano po silbi nun sa amin? Pang national level lang po yung atake ko eh. Pasensya na. Hindi po ako local eh. Alam nga na maatakehin ko siya, local level na nga lang si Trillanes. 'Di ba? Hindi na po dapat siya papatulan kasi pan-local lang po siya eh. Ganun lang po yun. Boss Bats, may 10% na may naniniwala kay Trillanes sa Caloocan. Tapos yung kalaban, 85%. Okay, tanyo na. Sa Caloocan nga, hindi manalo eh. Kaya ganun lang talaga. Ipanaw PPP kahit ay bawal pala mangampanya ngayon. Paalala lang po. Ayaw mo na pag-usapan si Trill. Hindi po. Si Lena rin po ayaw ko ng pag-usapan. Kasi po, national level lang po ako eh. Hindi po ako pang ano. Ngayon, kung pagpipilitan mo, gusto mong pag-usapan si Trillanes, Patsabilyo, gawa ka ng vlogs. Di ba? Bakit nyo insist na pag-usapan ko si Trillanes? Ano bang atake ni Trillanes na hindi niya pa nasabi na bago? Hindi na nga po siya kinakagat ng mga media o kung sino. Naman Patsabilyo. Lahat ba ng tumatakbong mayor, atakehin ko? Hindi po totoo yan. Atakehin ko pa yung tumatakbong yung patitikimin niya raw yung mga solo parent. Yung mga 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 solo, tawag doon sa mga solo mothers ba? Hindi, may tawag doon. Tama si Duterte, weak leader si Marcos. Sama OFW, bumoto po kayo lahat, vote straight Duterte. Yan. Sabi po ni Wilfred Rees, gusto nyong maging mayor ng Caloocan si Trillanes kasi gusto niya ligawan si hindi ko po makuha yung Marjo Barreto. Kasi pasensya na, hindi ko makuha yung kung joke yun. Kasi linamon mo lahat na masinabi mo pati kay Lenny. Tulad ng Serbadong puro monster at attack dog sa mga tao ni BBM. Kaya no wonder sad-sad ang rating niya. Kailangan pa bang i-memorize yun? Di ba? Napakasimple lang. Kasi akala, tuwan-tuwa sila eh. Tuwan-tuwa sila kay Auntie Claire. Ito na ang pag-asa namin. Ito na ang pantapat kay Duterte. Tuwan-tuwa kayo si Auntie Claire nga, buhat nung pumasok si Auntie Claire. Kasi kami, results-based kami. Yung mga leaders po kasi, mga totoong leaders, nagbabatay po yan sa resulta. No? Kung ikaw, ang trabaho mo, pabanguhin. Ang PCO po, para sa inyong kalaman, ang pangunahing trabaho po niyan, pabanguhin yung presidente, di ba? Kung ang trabaho mo, pabanguhin yung presidente at yung resulta ng survey kabaliktaran, bumabagsak, ang natutuwa lang, yung mga hardcore na BBM, may taga-atake na kami. Kasi nga, ang mga BBM supporter po kasi, yung orientasyon nila, atakehin lang ang Duterte. Atake lang ng atake. Duterte lang, wala nang iba. Basta atake lang. Kaya bagay sa kanila, sikat na sikat sa kanila si Claire. Si Auntie Claire, sikat na sikat sa kanila. Kasi atake sa Duterte ang ginagawa nun. Di ba? Atake lang ng atake sa Duterte. So, matutuwa ka talaga pag ganun yung utak mo. Paano yung trabaho ninyo na pabanguhin si BBM? Ay, wala kaming pakialam dyan. Atake lang kami kay Duterte.